Nakakita na ba kayo ng isang coffee shop na walang tigil ang ulan sa loob nito? Sa labas ay wala namang ulan pero napakaganda ng iyong masasaksihan. Idagdag pa itong iba't ibang klase ng mga tinapay at napakasasarap. Hello mga kabsat! Post Joey here! Rain Report Kusan. Araw nga pala ito ng pagkabuhay ni Jesus mga kabsat. Bago kami magtungo sa aming pupuntaan ay nagsimba muna kami. Bago simulan ng misa ni Father ay heto muna ang kaganapan. Sa lubong kung tawagin. Halos katabi ko lang sa upuan itong si Jaja Vlog. Isang famous na vlogger dito sa South Korea. Kasama niya syempre ang nag-iisa. Uy, sana all na lang. Ganito nga pala karami ang mga nagsisimba dito sa Hewadong Seoul. Lalo na kapag holiday. Punong-puno nga ang simbahan. At karamihan sa bandang likuran ay nakatayo na. Sabi nga ni Father, ang dami na naman nakasimangot. Naku po, swerte ng mga nakaupo. Lalo na ang masyas battle na ito, si Jaja Vlog. Ba naman, may naisyarong mga itlog. Binigyan niya pa nga ako ng isa niyan mga kabsat. Kukuha nga rin sana ako sa loob, ang kaso may nagrereklamo. Kung bakit daw walang balot? Ay, Diyos ko po, itlog nyo. Sa sobrang dami ng taong umatin ng misa, may mangilan-ngilan ako nakilala. At isa na rito si Coco Martin. Hoy, sana all. Marami ang nakakilala sa taong to. Napakarami kasi niyang followers sa kanyang Facebook page. Nabuhay sa South Korea. Nice meeting you po, sir. At sana makasama kita sa mga susunod kong gala. Kumaripas naman ako ng takbo. Kasi meron pa akong isang nasipat. Isang famous dito sa South Korea, si Tatay Ron mga kabsat. Hello mga kabasura! Isang Coco Martin din to, syempre, kaya hindi ko pinalampas. Ba naman, ginagaling ang pumorma ni Tatay Ron. Aakalain mong anak ng mayor. Nice meeting you po, Tatay Ron. Pakisabi naman sa mga followers mo na close tayo. Goy, sana all close. Heto na nga pala yung mga makasama ko sa gala. Ang dalawa sa Team Snorlax ng South Korea. Si Makoy yung naka-blue at si Nico naman yung naka-gray. How to get there muna tayo mga kabsat. From Songsu Subway Station ay hahanapin mo lamang ang exit 3. Pagkalabas naman ng exit 3 ay nasa 5 minuto ang lakarin. Tatawid ka lamang sa pedestrian lane na nakikita mo. Tapos kakanan ka. Pagkalampas ng 2 kanto ay kakaliwa ka naman. Tapos 3 kanto ulit yun. Magulo yung pagpapaliwanag ko. At alam kong malilito ka talaga. Kaya isasama ko na lang sa caption yung location. Nag-enjoy naman kami sa paglalakad kasi puro kabataan yung mga nandito. Naninibago kami. Ibang-iba kasi puro kami taga-bundok dito. Heto at natuntunan namin yung pakay naming coffee shop. Ang Rain Report Kusan. Base sa mga na-research ko, may ulan sa loob nito. At isa pa sa mga chismis ay napakasasarap ng mga tinapay. Kaya tara, samahan nyo kaming pasukin ng coffee shop na ito. Napakaganda ng menu board nila. Parang weather forecast talaga mga kabsat. Napapaisip nga kami sa mga orderin. Ba naman, yung mga pangalan ng mga drinks at saka mga coffee nila dito ay naiiba. Konektado sa iba't ibang uri ng weather. Inuna pala namin ang pagkuha ng mga tinapay. Mga kusan sa mga tawag dito. Ba't ibang klase at animoy talagang napakasasarap. Heto talaga yung pinunta ko rito. Ang matikman ng mga tinapay na pinagmamalaki ng coffee shop na ito. Bukod sa interior design niya na talaga namang kakaiba. At isa pa sa napansin kong tema rito ay halos lahat kulay itim. Lahat itim talaga. Di ko lang talaga alam kung bakit. Gayon pa man, simulan na namin ang pagkuha ng mga tinapay. Iba't ibang tinapay nga yung kinuha ng mga kasama ko rito. Halos lahat kasi talagang napakasarap tingnan. Kung ako masusunod, talagang lahat kukunin ko. Pero heto yung napili ko mga kabsat. Meron kasing feeling yan sa loob. At sa lahat ng mga tinapay na natikman namin doon, yan talaga yung pinakamasarap. Yung may iba't ibang kulay na tinapay. Bumalik kami sa menu board nila para sa mga drinks. Ang kaso talagang nalilito kami. Ba, yung nakita naming drinks, sunset. Tapos yung kape, cloudy. So anong orderin namin? Isa lang talaga yung na-realize ko that time. Napakahirap din pala magpakasosyal. Huy, sosyalero. Habang hindi pa nakapag-decide ng drinks yung mga kasama ko, naghanap na ako ng maupuan. Heto nga't napakaganda na nakita ko. Ang kaso ay maghuhubad ka pa ng sapatos. Pwede kang umupo at humiga-higa sa nakuha kong pwesto. Meron din naman pala mga tab sa harapan para makapamili ka ng mga drinks na gusto mo. Good luck na lang sa mga susubok dito. Kapag kasi drinks ang orderin mo, may lasang alak. Kaya chocolate yung kinuha ko. Gandang-ganda ako sa pwestong nakuha namin. Para kaming nasa sinihan. At ang pinakasentro itong mga kawayan. Idagdag pa yung mga patak ng ulan. Nakakasenti, oo. Lalo na kapag nag-iisa ka. Pero buti na lang at may kasama akong mga kaibigan. Hindi tayo mag-i-emote for today's vlog. Maganda rin kasi talaga na may nakakasama ka. Kung mag-i-stay ka sa pagiging introvert mo, tapos nalungkot ka lang, deserve namin yung mga tinapay na ganito. Hindi ko na napansin yung mga pangalan nila. Pero sa tingin ko pinag-isipang mabuti. Napaka-presentable. Nakakagutom pagmasdan. At isa pa, mukhang kukulangin. Mabuti na lang talaga at mahilig din mag-sharon itong mga kasama ko. Nakakuha rin sila ng itlog sa may simbahan. Umattend din sila ng misa sa Hewadong Seoul katulad ko. Happy Easter Day mga kabsat. Heto naman yung mga drinks na in-order ng mga kasama ko. Makukulay at may padahon. Habang ako naman ay heto, chocolate at mainit mga kabsat. Napakagandang spot nito para sa magkakaibigang kwentuhan. Halos mga Koreans kasi ang mga nagpupunta rito. At bibihira ka naman makakita ng mga foreigners. Ang ginawa nga pala namin sa mga tinapay ay hinati-hati namin para matikman namin 3 yung iba't ibang klase ng tinapay. Halos lahat naman mga kabsat napakasasarap. Kung i-rate ko siya siguro 11/10. Lalo na itong makulay na tinapay. Sobra kong nagustuhan at nakarami ako niyan. At maging itong may maning tinapay, napakasarap din niya
yan mga kabsat. Ang hirap tuloy i-voice over kung hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo. Kung ano-ano na lang talaga yung mga sinasabi ko kapag ganito. Nakalimutan ko kasi talagang pansinin yung mga pangalan nila. May mga time din pala na Q&A portion kami rito. Kasi bibihira ko lang nakakasama tong mga to. Si Makoy pangatlong beses ko na. Nakasama ko na siya dati sa aking vlog nung kami ay kumain ng street food sa Myeongdong. Pero si Nico ay pangalawang beses pa lamang. Una nung nag-JR pub kami. Magkakasama ang mga team Snorlax. Ako naman kasama ko ang team Uyu. Maiging kinikilala natin ang bawat sinasamahan natin. Pinakaunang tanong ko nga dyan sa kanya ay kung okay lang ba. Okay lang ba na nakatapat sa kanya ang camera? Sumagot naman siya na walang problema. Pangalawang tanong ay syempre kung single ba siya. Agoy, kayo na bahala. Single daw siya mga kabsat. Wala ako dyan, basta ako kakain lang ako ng tinapay. Comment kayo kung gusto nyo malaman yung Facebook account niya. Add nyo na kagad, baka kasi ma-add pa ng iba. Nang matapos naman yung mga kinakain namin ay heto. Naghila-hilata kami sa may upuan. Napakaganda kasi na napwestuhan namin. Hindi naman kami masyadong nagtagal dito. Kasi napakalayo pa ng mga uuwian namin. Bukod sa mga patak ng ulan sa may tapat ng kawayan, ay meron ding ulan sa labas. Makikita mo yan sa may salamin. Yung mga iba namin kasama rito ay talaga namang relax na relax. At talagang hinarap pa itong sentro. Kung ako tatanungin sa mga kapihang napasok ko, napansin kong pagalingan talaga sila sa mga interior designs. Napakatindi ng mga kompetisyon sa mga kapihan. Heto't sa kabilang banda ay meron ding isang kapihan. Sa labas lang ito ng rain report ha. Merong isang pond at meron silang balsa. Heto yung labas ng kapihan. Merong bumabagsak na napakalakas na ulan. Kung gusto nyong ma-experience yan, pumunta kayo rito ng mga bandang alas 5 ng hapon. Sa ganung oras kasi nila binubuksan yung napakalakas na ulan. Napakaganda rin ng tema nila sa kabila. Kaya panakaw ko na lang din kinuna ng video. Babalikan namin ang rain report na ito para matikman pa yung ibang klase ng mga tinapay nila. Heart heart!